Naglabas ang panibagong freeze order ang Court of Appeals. Kabilang dyan ang mga ari-arian ni Benguet Lone District Representative Eric Yap at kanyang kapatid na si AXIS Party List Representative Edvic Yap, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation, pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Edvic Yap. Ay kay Pangulong Marcos, 230 bank accounts ang pina-freeze, pati ang 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 aircraft. Dahil daw ito sa kanilang pagkakasangkot sa questionabling flood control projects. Susubukan pa namin kunan ng pahayag ang magkapatid na Yap at ang 2 kumpanya. Dagdag ni Pangulong Marcos, may mga susukan ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa Davao Occidental na nahaharap sa kasong graft at malversation sa Digos City Regional Trial Court. Inaasahang malapit na rin daw ilabas ang arrest warrant para sa kontratistang si Sara Diskaya. Kaugnayan ng halos 100 milyong piso na umano'y Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Samantala, tinawag na budget-driven racket ni Vice President Sara Duterte ang planong bagong impeachment complaint laban sa kanya. Ayon naman sa ilang mambabatas, hindi tama na idikit ang issue ng impeachment sa budget deliberation dahil matagal na itong natapos ng Kamara. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na ginagamit ang 2026 budget para makakalap ng suporta para sa panibagong impeachment complaint laban sa kanya. Parehoan niya ito sa ibinulgar ng ilang mambabatas na may mga kongresistang pinangakuan ng mga alokasyon sa budget ang mga pipirma sa impeachment complaint laban sa kanya. Ang alokasyon kapalit ng pirma, ginagamit na naman anyang taktika bago ipasa ang 2026 budget. Noong nakaraang linggo lang, sinabi ng bagong alyansang makabayan na naghahanda na sila para sa paghahain ng panibagong impeachment complaint laban sa bise kapag natapos na ang 1-year ban sa February 5, 2026. Ang bersyon ng budget naman ng Kamara, halos 2 buwan na mula nang ipasa noong October 13 at nakabinbin sa Senado. Sabi ng ilang miyembro ng minorya, ni hindi na pag-usapan sa budget deliberation sa Kamara ang impeachment. So I don't think it's fair for her to tie up yung issue ng impeachment, possible filing of new impeachment complaint against her sa budget process kasi tapos na nga yung budget process sa House. Ang what remains is the BICAM. So ano pa ang ibig niyang sabihin na naging ano na naman ito, bargaining chip na naman ito? Not at all. No, hindi ever napag-usapan yun during the budget process. Hindi naman yun part ng any deliberation of any office or program of a government. Pero sabi rin ng mga mambabatas, talaga namang hindi pa tapos ang isyong ibinato noon sa Vice-Presidente. Hindi lang daw umabot ito sa impeachment trial dahil sa mga puna ng Korte Suprema sa proseso. Palagi ho nasa utak namin the fact na hindi pa sarado yung issues of accountability ng ating Vice President. Kaya in other words, hindi pa ho siya lusot. Sabi ng bise, handa naman siyang sagutin ang anumang alegasyon laban sa kanya na nakabase sa facts at katotohanan. Pero hindi anya siya mananahimik habang ginagamit ang impeachment process sa tinawag niyang budget-driven racket. Kinontra ito ng isang mambabatas. Lagi niya sinasabi yan, pero pagka may actual na venue at pagkakataon na, iiwas siya, di ba? O hindi sasagot. Halimbawa, dito na lang sa 125 million na confidential funds na nawaldas in 11 days. No, hindi pa rin niya sinasagot, hindi pa rin niya pinapaliwanag. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News.
Sinuyod at sinuri ng ilang opisyal ng gobyerno at ilang grupo kung pedestrian, commuter at PWD-friendly ang mga kalsada sa Metro Manila. Ngayon ang balita live si EJ Gomez. EJ, ano ang nadiskubre nila? Mariz, may joint inspection nga na isinasagawa ngayong umaga ang DOTR, DPWH at ang grupong Move as One Coalition para i-check ang kondisyon ng mga pedestrian infrastructure at gayon din ang active mobility infrastructure bilang hakbang yan para ma-improve yung transport sector sa bansa. Narito sa joint inspection sina Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon at si Robert C. ng civil group na Move as One Coalition. Layon daw ng inspeksyon na i-check at suriin ang kasalukuyang kondisyon ng mga pedestrian, mga commuter at ang active transport sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Yan daw ang magiging basihan sa posibleng pagpapaganda ng infrastruktura para makatulong sa mga pedestrian, motorista at iba pang gumagamit ng mga kalsada. Sinimula ng ruta ng inspection sa Ayala patungong EDSA hanggang sa Rojas Boulevard. Mahigit 4 kilometers ang distansyang lalakarin ng mga opisyal na kasama sa inspeksyon sa loob ng mahigit 1 oras. Kabilang sa mga tinitingnan ng mga daanan ng mga pedestrian at ang loading at unloading areas ng mga pampublikong transportasyon. Ayon kay Dizon, initial efforts ang joint inspection bago simulan ang rehabilitation ng EDSA sa January. Sabi naman ni Lopez, plano ng pamahalaan na maihabol ang ilang pagbabago gaya ng paglalagay ng sapat na mga ilaw at pagpapalitada ng mga pader. At ang pagpupulong ng mga lider, ito ay joint inspection bago raw ang pagpupulong ng mga lider ng ASEAN o yung Association of Southeast Asian Nations sa 2026 kung saan host ang ating bansa. Narito ang kanilang mga pahayag. Titingnan natin ating mga pedestrian, ang ating mga sidewalk, kung ito ba'y akma at talagang safe sa ating mga commuters. Hopefully we can, the entire, not only EDSA, but the entire pedestrian, the entire road na nasa atin po ngayon sa ating bansa ay maging commuter-friendly po. Pagka sinimulan natin yung improvement sa EDSA, isasabay na rin natin yung sidewalk kasi kawawa naman yung mga tao. Hindi naman pwedeng kotse lang ang focus natin. Talagang delikadong maglakad, makitid, inconsistent. Mariz, kakadaan lang nitong walk dito sa mismong kinatatayuan natin at doon dumaan si Secretary Lopez at si Secretary Dizon. Nakausap natin yung ilang mga PWDs, kasama nga rin yan, katulad ng sabi ng ating mga opisyal at expected daw nila na talagang mahihirapan sila sa paglalakad sa pedestrian at yung pagtahak dito sa EDSA. Pero dire-diretso pa naman yung kanilang pagtahak dito sa mga pedestrian dito sa EDSA dahil wala pa rin namang araw hindi pa ganun kainit sa mga oras na ito. Yan muna ang latest mula rito sa Pasay City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Unang araw ng transport strike ng Grupong Manibela para iprotestang anilay hindi makatuwirang sistema para sa mga tsuper at operator. May unang balita live si Alan Gatus ng Super Radio DCWB. Alan. Igan, nagsimula na magtipon-tipon ng ilang miyembro ng Manibela dito sa Pilcoa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ito ay bahagi ng 3 araw na transport strike ng Grupong Manibela. Isa ang Pilcoa sa 19 na strike centers na nakakalat sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Kabilang sa mga usapin na iginigiit ng Manibela ay hindi raw makatwirang demerit point systems, non-renewal ng mga prangkisa at payola culture umano sa DOTR at LTFRB. Naapektuhan nila ang kabuhayan ng mga tsuper habang ang iba'y natatakot sa pagigipit umano sa kanilang hanay. Sa mga oras na ito, unti-unting dumarating ang mga miyembro ng Manibela. Samantala, dahil unang araw ng pasok, maagang bumangon at nagtungo sa mga kalsada ang mga pasahero. Ang ilan sa kanila, kanya-kanyang pwesto para makasakay. Bukod dito sa Quezon City, may pagtitipon din ang Manibela sa nagtahan sa Maynila. Igan? Maraming salamat, Alan Gatos sa Super Radio DZWB. Ngayong papalapit na ang Pasko, ramdam na sa ilang pamilihan sa Pangasinan ang lalo pang pagtaas ng presyo ng ilang klase ng gulay. May unang balita live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV.
Jasmine! Maris, kukonti ngayon ang supply ng gulay na ibinebenta sa mga pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Bunsod niyan ay halos isang buwan ng tuloy-tuloy ang pagtaas sa presyo ng gulay. Mas lalo pang tumaas ang presyo ng iba't ibang gulay ilang linggo bago magpasko. Dito sa Mangaldan Public Market, hanggang 20 piso kada kilo itinaas sa presyo ng bell pepper, patatas at repolyo. Doble naman ang itinaas sa presyo ng sayote na ngayon nasa 120 pesos ang kada kilo. Habang ang Benguet beans o Baguio beans na sangkap sa pansit, 500 pesos na ang kada kilo ngayon. Wala rin daw halos mabiling Benguet beans sa Baguio beans sa Bagsakan Market sa Urdaneta City. Kaya wala ring supply nito ngayon sa Mangaldan Public Market. Mataas. Lalo yung beans. 500 isang kilo. Dahil nabagyo raw. Paliwanag ng mga opisyal ng Benguet Farmers and Vendors Association, ang kakaunting supply ng gulay ay epekto pa rin ng bagyong Uwan noong ikalawang linggo ng Nobyembre. Talagang mahirap mamunga yung lagat yung bulaklak kasi ng beans nung huling bagyo, ma'am. Bahagya ring tumaas ang presyo ng ilang lowland o native vegetables, gaya ng kamatis na nasa 90 pesos kada kilo. Sitaw at talong, 120 pesos kada kilo. Ramdam ng mga mamimili ang mataas na presyo ng gulay. Tamang budgeting na lang daw ang ginagawa nila para kahit papaano ay makabili pa rin ng gulay. Talaga, kailangan mo abutin. Konti-konti lang. Maris, ngayong holiday season ay nagsisimula na tumaas ang supply sa iba't ibang bahagi nga ng probinsya ng Pangasinan. Actually, Maris, ayon nga sa mga nakausap natin na mga negosyante ay nagsisimula ng tumaas ang demand sa gulay. Sa katunayan, sa probinsya ng Benguet ay marami ng mga negosyanteng umaakyat para umangkat ng gulay na karaniwang ibinabagsak. Dito yan sa probinsya ng Pangasinan at maging sa NCR. Ayon sa mga nakausap natin negosyante, inaasahan daw na magtutuloy-tuloy pa yung kukonting supply ng gulay, especially yung mga highland vegetables hanggang ngayong Pasko at bagong taon. Marisa? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Ramdam na ang holiday season sa summer capital of the Philippines, Baguio City. Bukod sa mas malamig na panahon, dinarayo ng mga turista ang iba't ibang atraksyon doon. Live mula sa City of Pines, may unang balita si Darlene Kai. Darlene, gaano nakalamig dyan ngayon? Igan, good morning. 18 degrees Celsius ang temperatura dito sa Baguio City ngayong umaga. Saktong lamig na ine-enjoy ng mga turista. Sabi ng Pag-asa, patikim pa lang daw ito sa lalo pang lalamig na mga panahon sa mga susunod na araw. Maraming turista ang in-enjoy ang malamig na panahon dito sa Baguio City. Dinayo ang Christmas Village na may iba't ibang atraksyon. Christmas in Japan ang tema kaya may mga anime characters, sakura blossom at snow. Actually, sa taga Bulacan kami Sa Bulacan din kasi, ramdam na namin na malamig. So, mas gusto pa namin ng mas malamig na weather kaya nagpunta kami dito. Nagsarin ang mga namimili sa night market. Mga damit panlamig ang puntirya ng ibang namimili. Sa balita din, nasa 12 degree kaya required ka mga jacket. Baka lamigin talaga. Sakto lang yung price, affordable naman. Nararanasan ngayon ang pinakamalamig na panahon mula nang mag-umpisa ang amihan season na nagdadala ng malamig at tuyong hangin sa maraming lugar sa bansa. Bumagsak sa 12.6 hanggang 13.6 degrees Celsius ang temperatura rito nitong nagdaang weekend. Malamig. Actually parang nasa US yung klima. Ano pong ginawa niyo para hindi masyado hindi kayo ma-enjoy yung lamig, pero at the same time hindi kayo magkasakit? Walking. Walking kami sa sa Session Road. Nagdala kami ng sweater namin kasi alam namin malamig dito. Pila ang mga nagpapapicture dito sa iconic na Lion's Head sa Cannon Road. Marami ring namamasyal at nagbibisikleta sa Burnham Park. Karaniwang kasama sa OOTD nila ang mga jacket, sweater at balabal. Yan ay kahit sarado pa rin ang Burnham Lake na sumasailalim sa rehabilitasyon. Mabenta ang strawberry taho na bukod sa masarap ay pampainit din sa pakiramdam. Paghigop naman ng mainit na sabaw ng mami ang panlaban ng ilang dumayo sa pagbubukas ng Enchanting Baguio Christmas sa Rose Garden sa Burnham Park. Sarap nito, Brad, no? Wow.
Okay to, man. Pinipilahan nga ang kainang ito dahil sa kakaibang mami ng pampalasa ay kiniing o smoked meat. Isa pang panlaban sa lamig ang kanilang Black Forest Cake Coffee na may dark chocolate, whipped cream at cherry on top. Sabi ng Pag-asa, simula pa lang ito ng malamig na panahon. Asahan daw na mas bababa pa ang temperatura at lalo pang lalamig sa mga susunod na araw. Around between 11.4 to 14.3 po yung lowest temperature na forecasted ng Pag-asa ngayong December. And then between 7.9 to 11.8, yan po yung mga possible na mga lowest temperature na pina-forecast po ng Pag-asa mula January up to February 2026. So medyo mas papalamig pa at mararanasan pa rin natin yung mga tinatawag nating cold surges. Pero dapat ding mag-ingat, sabi ng Pag-asa, dahil nakapamiminsala rin ang sobrang lamig na panahon. Mag-ingat yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po dyan sa may mountainous areas ng Luzon, dyan sa may car, dahil possible din po yung formation ng mga frost. So, posible pong maka-apekto dun sa kanilang mga tanim sa ating mga high-value crops dyan po sa may car region. Igan, sarado pa rin itong Burnham Lake, kaya katulad ng nakita nyo may harang kasi sumasa ilalim sa rehabilitasyon. Nakakordon din yung mga bangkang dating nirerentahan ng mga turista. Gayunman ay marami pa rin yung mga pumupunta rito sa Burnham Park para mamasyal at mag-ehersisyo ngayong umaga. Yan ang unang balita dito sa Baguio City. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.